dapat kayo. Lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. What? Hangin, tubig, lupa, apoy. Tubig, lupa, apoy, hangin. Noong unang panahon, payapang namumuhay ng magkasamang apat na nasyon. Pero nagbagong lahat ng lumusob ang Fire Nation. Yun. Yun daw ang Diyos na naturang mga kulto. Hangin, yung apat na elemento, tubig, lupa at apoy. Ngayon, ayon sa interview ng RPN kay Police Colonel Warren Dablo, may mga miyembro ng naturang kulto ang sumuko ngayon sa PNP at may revelasyon sila. Nabudol daw umano sila sa leader. Maraming salamat kay Sis Beatrice Sindol, Maria Beatrice Sindol na napadalas video. At gagamitin din natin ang video sa mga local media, RPN, dyan sa Surigao, na ipinorward ang video dito sa pamagitan ni Sis Beatrice. So, sabi ni Police Colonel Warren Dablo, membro sa federal na ni-surrender, pinagi kay sa atuang Chief of Police sa Surigao City o sa atuang Company Commander sa 1st PMFC na matod sa ilahan. Dako na istorya na sila na nalidlang, natik, na tagaan sila og incentive. Courtesy sa RPN na nag-interview kay Police Colonel Warren Dablo. Ano kaya ito kay Bitcha Dablo kasama ko sa media. Lagi na ka mag-isa. Dili yan, pwede din sila pa. Ano yung mga na? Kain ng plastic na mo ba? Bitaw. Kain ng plastic. Dalawa ang ilang gini mo. Gibalit pa niyo ang singkol. Gibalit pa niyo ang singkol. Ano ba? Gibalit pa niyo ang singkol. Yung beso ni Kao. Sign of justice na mo na. Ribo na mo na, katungod na mo na. Huwag na nakatakabo. Tanawa na mo kanon. Sangkanaw. Sangkanaw mo iman. Di daw nila ginawa yung mga So ang konteksto dito, nagsagawa sila ng sariling checkpoint. Nag-checkpoint sila, no? Pinuntahan ng PNP, pinuntahan ng SWAT at composite group. Ang mayor mismo pumunta doon sa area pero ayaw lumabas yung si Dato Adlaw daw. Naipit ang tayo. Naipit ang tayo. Kain ng plastic daw. Sige lang. Pasagay. Maipit o! Naipit! Kain ng plastic daw. Naipit ang TL o! Naipit ang tayo ba? Naipit. Ha? Tol! Sagay lang, Tol! Ang abogado. Okay ang abogado mo. Meron daw silang sariling abogado din. Sagay lang ginala! Oh! Talawan ka! Yun, PNP, no? At ang kaso nito ayon sa radio serbisyo, ito ang kaso ng naturang grupo, no? Lagpas sa 10, baka madagdagan pa na kaso ito na isinampa sa miyembro. Ang kanilang grupo ay tinatawag na Federal Tribal Government of the Philippines. Pero nauna na sa ibang video na sinabing sa mga legitimate IPS leader na hindi sila kasali. Ito ang mga kaso: malicious mischief, alarm and scandal, grave coercion, usurpation of authority, violation of COMELEC Resolution number
11607, physical injury, serious illegal detention, grave threats, o grabe talaga yon, no? Sa loob ng 72 hours o mano, babahaan, grabe. Pero iba ang bumaha yata, luha. Cyber libel, multiple violations of cyber crime law, and other related crimes. So, may Lagi na ka mag-isa sa boy. Dili yan pwede din sa boy. Ano yung manang ko na? Tayo ng plastic na mo ba? Bitaw. Tayo ng plastic. Dalawa ni lagi mo. Ibalik pa niyo ang Dili cellphone. mo din eh. Ibalik pa niyo ang cellphone. Ha? Dalawa. Ibalik pa niyo ang cellphone. Thank you, Ito Surigaw. talaga ginawa nila, oh. Yung pagpasarado lang. Ayo. Eh, black nito eh. Eh, wala mo ka dun sa lista ba? Hello? Amo ni Sira Dante. Kung gusto mo mapapay mo negosyo, mo bayad ka ng tax. Ha? Ano sa pa man implement na ko ana na? Doon kayo na nito eh. Wa ko bawa na. Dili, dapat na ibayo mo. Pagtungkol mo na. Away man to. Ibayo mo dapat. Wala nga na palaran. Mana? Wala mo nagbayad sa tax tapos wala sa dito sa wala sa lista. Pero, hindi ako. Di sa ato pa, ato ni Siladan. Ayan, poster. Poster. Ito ko na oy. Sama na ka na. Dili. Ay dili. Mag-abot kita sa lait eh. Kahit na pe. Ano na mo ni Siladan? Dili pwede. After kayo pa. Ako man ko binay na ta. Kaya makalis ko dili Kaya siya. ka lagi din malis natin sa iyo. Wala na. Ayaw. Uy, nang kita sa kita mo na. Siladan. Wala ko sa. Dili pwede. Siladan. Wala ka. Wala na. Wala ko katapuan na inyong ipang balaod dihaat. Balaod na naman te. Ingo na ng balaod. Gobyerno man gaya ya balaod tigay. Dili. Siladan. Naamo sa pakita. Bayan magutang. Huwag pagkalit magbayan. Kaya ka lang din naman sa iyo. Dalawa ro. Ang talunin mo, ako kasabukan ng ulas. Sa wala ba tayo? Ang ipagkang na nung sinahin mo. Puti, kaya ako na ba yung puti? Oh, so, puro issue talaga itong grupong to. At ayon kay Colonel Warren Dablo, kadalasan sa mga sumuko umano ay hindi taga Surigao. Galing pa sa Davao. At tinitake sila na sasali sa grupo dahil may promise na bigyan sila ng lupa. Kaya nabudol sila umano. Ito. Membro sa federal na surrender. Courtesy sa RPN DX KS Surigao. Ito ba ang media na pinagbabantaan din? Hanapin ko yun, ha? Di ba may banta sa media? Pakinggan muna natin. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media. RPN. Dahil Tama, sinasabihan talaga. sa salita sa media, ang media, sa RPN, rebelde daw. Rebelde daw kami. Ay, takaw. RPN, ipatat. And 72 hours. Ikaw, Mayor Dumlaw. Ikaw, Hippie Police. Mga bakakong kamo, nagpa-interview kamo. Ikamo ang nakiusap kay Dato Adlaw. Sabi ni Dato Adlaw, respetuhon, pero tuloy-tuloy ang amo pagpadlak. Na kamo ay mag-assist kamo sa amin. Dahil kami ang totoong bahidato, kami ang totoong gobyerno. Prime agencies lang kayo. Hindi kami kailangan i-recognize ni sino sa inyo, even the Supreme Court. Recognize kami sa batas sa Ibralo sa Panginoon po. Dahil kung recognize namin under Sibilo, walang mangyayari sa panggoberno natin. Na tayo tribo ang totoong goberno. Dahil mga bayaran yan. Wadcom, na sinasabi na Wadcom ipapadlak namin, ipapadlak namin. Dahil yan ang totoong injustices. Pero pasalamatin natin yan. Kaya nandun na ang justisya po. Law is the Bible of the tribes. Justice is God, God is justice. Yan, delikado. Ang Quadcom ipadlak din nila. No? So, ang tapang ng reyna nila. Pero ngayon, patong-patong ang kaso,
Ang tapang noon na magbabanta pang babaha ang grabe. Pero iba ang bumaha, luha. Ngayon, lulusobin namin po. Media, padlakan natin ang media, RPN. Dahil sinasabihan, nagsalita sa media, ang media, sa RPN, rebuildi daw. Rebuildi daw kami. RPN, and 72 hours. No, nagkatotoo nga, bumaha, pero luha. So, balik natin si Colonel Warren Dablo na na-interview ng RPN. Membro sa federal DX Keys. na ni-surrender. Pinagi kay sa ato ang Chief of Police sa Surigao City o sa ato ang Company Commander sa 1st PMFC na matod sa ilahan. Tako na istorya na sila na nalidlang kanang natik na tagaan sila og incentive na kung mag tuloy-tuloy ang ilang mga propaganda, ilang mga pandaot, makadawat sila og mga monetary reward. Kaning mga tawhana, mga taga... Sino kayang nasa likod nito? Ha? May promise sila na kung ituloy-tuloy nila itong ginawa nilang kaguluhan, yung pagsarado at iba pa, ay makatanggap sila ng malaking halaga. Sino kayang nasa likod nitong grupong to? At hindi nakatira ito sa Surigao, kundi sa ibang, may mga galing pa sa Davao. Tuloy natin. Mungkayo sa Davao de Oro. Mungkayo, Davao de Oro. Kaning siyam na mga tao na isa ka minor. Siyam na miyembro nila ang sumuko sa PNP at may ikinanta. No? At may isang minor de edad na kasama. Ilang na-realize na giatik na sila atong gikaingong dato-dato. Giagni lang sila through text na nahinganing kuan. Pagwabot sila sa Surigao City, dahil mga aktibidad sila, tapos after sila mga aktibidad, makadawat sila o monetary reward ranges from 18,000 to 50,000. So, galing sa Davao. Sa pamamagitan lang ng text, hinakayat sila na pupunta sa Surigao at aanib. At meron silang 18 to 50,000 daw na matanggap. Plus, may ipamimigayng lupa. Dahil indideklara ni Sultan, Sultan ba yun? Dato Adlaw, nakansilado na lahat titulo. Okay, tuloy natin. According sa ilahapod na sa tungang nilang paghuna-huna. Oo nga, pwede palitan, Tama, si Verards Canyonyo, miyembro ng Federal Bureau of Padlak. Okay, tuloy tayo. Na mali ang nabuhat o gulay kapaingnan. So nagkuhan sila na musurrender na lang sila sa mga pulis kay mo pud lagi ang ingon sila na kinahadlok pud sila na kung musurrender sila sa pulis na idaotang may tabo sa ilaha. So nagkuhan sila na sa ilang pagsalig sa mga kapulisan, kita man ninyo na walay na itabo sa ilaha. So giagap na ko ang ubang membro anang mga nasa sulod diya sa federal na musurrender na sa ato ang kapulisan kay tabangan sila sa atong kagamahanan na maglastar sila sa ilang mga unsa man ang ilang mga mulo na pwede man nato mahistoryahan na dili lang nato
agiong sa mga pangdahas kang mga padlak-padlak the PNP shall enforce the purpose of the law. Muna nakita ninyo, tanan dito nakabantay gud sa ilaha. Because dili na to gusto may tabo ang katuilang ibuhat. Gi-tolerate lang namo ang maximum tolerance during that day because dili na mo gusto. Dali, may nabasa ako bago ipatuloy natin si Colonel Dablo, sabi ni Wilbert Ompa. Dol, dapat may imbestigahan ni sila kay kalit man kaayong mitungha sa Surigao o niya naa sila'y balaod nga madlak. Sabi ng barangay captain na interview din sa local media, mag-5 taon na umano itong grupong ito. Pero napaka-porwisyo, hindi lang sa barangay, kundi sa kanilang syudad. Dahil tinik talaga. May sariling batas, may sariling gobyerno. May tabo na mga sibilyan na maangin or mga dili daw tang ang pangitabo. Mo lang to og mayong hapon kanyang tanan og dako na ko pasalamat sa effort sa atuang governor, sa atuang city mayor o pati sa Chief of Police sa Surigao City, si Police Lieutenant Colonel Lukbat, o sa atuang First Commander na si Police Lieutenant Colonel Quadra, sa ilahang madasigo na pagtumang sa ilahang mga duty na mahumaning ingani na sa peaceful na pamaagi. So, karong hapon na natay siyang kabuk na ni surrender through good, valid na negosasyon. Mayong hapon sa Tanang Surigao nun, akong i-rest assured sa inyo na ang tanang persa sa kapulisan nagabantay para sa atuang kalinaw o hapsay din sa syudad sa Surigao o sa probinsya sa Surigao del Norte. Otron ko, mayong hapon sa atong tanan. Sir, may kaso ba din sila, sir? Yes. Kining render? Yes, kasama ni sila sa napailan og kaso. But we will talk with the napail pa man ito kagahapon. We will talk to the with city prosecutor, sa mga prosecutor kung say mayong buhaton aning Siyam ang sumuko, mga kapatid, no? Siyam. Okay. Yun ang interview at courtesy sa RPN na pinagbabantaan din ito ng Rayna, itong media na ito, RPN DXKS Surigao. Pinagbabantaan din. No? Babaha ang luha pala. Okay. So, ito ang interview din kay Dato Adlaw daw. Opo, tungod kay nahitabo ang pagpamadlak namo dinhi kay wala sila musubay sa legality under management sa Federal Tribal. So, sa kanilang sariling batas. Di sinunod daw ang kanilang sariling batas. Government of the Philippines kay niya sila sa ancestralan. Nga namong buot ipasabot nga magrespeto ta. Bukumplay ta sa federal kung unsay legality para sa kaangayan. No? So mo ning nahitabo. Meron silang sariling batas, meron silang sariling gobyerno, kaya isinasarado nila, nagpadlak sila para pupunta sa kanila umano at mag-comply sa kanilang batas. Ang hirap pag maniwala ka sa sarili mong kasinungalingan. Mga sistema para ma-implement pa hilabi ang batas sa Diyos since time immemorial nga diin mao ang Republic Act 8371 April of 1997 Divine Customary Law na under ta sa management sa Federal Tribal Government of the Philippines kay gibakwi na kita sa Diyos pinaagi sa batas. Okay, tapos na ang balaod sa under civil government. Imagine, pati pala ang civil government na batas ay nag-expire na. Expire na ang lahat ng currency para sa kanila sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. Idiniklara nila, expire na. Expire na din ang lahat na titulo.
Kaya di sila under umano, paano ngayon? Patong-patong ng kasong kinaharap niyo. Okay. Di sila under kahit sa Supreme Court. 7160, inconsistent to Republic Act 371, April of 1997 na supersede na repealed ang tanan balao sa civil government. God is justice. Wala man, wala sila katungod nga mo pahawa. Kay kaming tribo ang rightful owner sa ancestral land. Wala sila katungod. Kay niya. At ilan na mga legitimate na IP leaders nagpahayag na ang grupo na ito ay huwad umano na IP. Hindi ito kaanib sa indigenous people. Sila sa ancestral atong rights tribo ang dapat nilang pagasundon. Kung usa atong desisyon, mao ilang desisyon o ilang pagasundon. Assisting lang ang ang tanan branches of civil government. Iba yata yung na pahayag ni Dato Adlaw, assisting lang ang evil. Mag-assist natong tribo. Wala sila right. Ma-illegal intervention sila sa jurisdiction sa ancestral by law, corporate law versus customary law. Ang ilang gihimo ang pag-intervene, illegal intervention sa among pag-checkpoint sa divine customary law checkpoint, pag-inform sa tanang katawhan nga ania na ang balaod sa Dios nga naghatag kanato kasiguruan para sa atong kaluwasan material and spiritual para makabot nato ang kalinaw o panaghiusa. Walay problema basta manaog sila dire. Kay wala sila katungod mo patawag sa dato og bae. Kay wala pa ang Republic of the Philippines, kaming mga dato bae. Nako, walang karapatan na ipatawag daw umano. Ito problema sa barangay captain mismo kung saan sila nakabase. Dahil pinatawag na ng barangay umano, di sisipot dahil may sarili silang batas. At pinanindigan kasi nitong si nagpakilalang Dato Adlaw na iba sila. Kahit dugo nila ay kulay puti daw. Ano kaya yung uri? Yun. Parang salangka, di po ba? Puti ang dugo daw nila. Siguro dami ding napaniwala nila na puti talaga ang dugo. Ano yon? Platelets lahat? Ina ang decision maker sa ancestral land. Niabot ang civil government mag-assist and any branches of civil government sa atong tribo. Ang akong mensahe karon ining takna nga wala tay lain pagasundon kundili ang batas sa Dios para sa kalinaw, mapuwas ta sa tunglo, sa injustices ug sa sumpa nga atong naangkon tungod kay kitang tanan biktima sa sistema sa panghitabo sa kalibutan, pagsakop sa atoa sa mga bansang mananakop. Kay since time immemorial nga nagapuyo kita dinhi sa Orang Timol, dili pa Pilipinas ang pangalan niya. Ayun, ang pangalan daw umano sa bansang ito, Orang Timol. Hindi pa Pilipinas. Orang Timol. At ang dugo sa mga nakatira, kulay puti. Ani, malipayon kita. Wala kita'y kamatayon. Hindi mo mamatay daw. So, miabot ang panahon, nagisakop kita sa mga bansang mananakop, diha na ta, nakabatunog, kamatayon. O mo nang balik na kita sa kultura, sundon ta ang batas. Unsay legality under management sa Federal Tribal Government of the Philippines, magpadayon ta sa atong buluhaton sa kalina ug panaghiusa. Yon ang interview. Paano ngayon na ito ang patong-patong na kaso na kinaharap ng naturang grupo dahil grabe binabantaan dahil tinanggal na yung Facebook account pati si Mita binabantaan pa. Sino ang hari nito sa internet? Si Mita? Kontrolado ni Mita? Umayos ka, Mita, may kaso ka sa pinagagawa mo dahil sa pira-pira lo. Pira-pira. Si Mita. Yun. Kaya abangan natin ang susunod. Nananawagan na si Police Colonel Dablo na yung ibang mga kaanib sa naturang grupo kung maari sila'y susuko na. Nakasintro talaga dahil grabe ang purwisyo na dulot nila sa pagsarado ng ilang mga establishmento at nagsagawang sariling checkpoint. Kinang leader niya sa kinang federal, papain yung mga embassy.
Kanang embassy niya, nagpamatuod na kini. Nagdili sakop sa Republic Act 8371. Kaya walay lain among embassy. Ang among ahensya nga NCIP. Oh, iyon ang legit na dato sa IP, no? Na galit dahil ginamit ang kanilang grupo nitong grupo ni Dato Adlawan o Adlaw. Na di naman umano kaanib talaga sa IP. So, ngayon, abangan natin kung ano ang susunod. Kung maalala ninyo, pati Pira, idiniklara na ng kanilang reyna. Today, I am declaring the demonetization of all the currencies, not only in the Philippines, but all over the world. No more fiat currency. Because today, we have the plate, the blue plate of our ancestors in the printing of all the 72 currencies of the world. I am declaring also the release of the quintal money which has been printed a long time ago. I am calling... So, abangan natin ang takbo sa kaso, mga kapatid, no? Posible madagdagan pa ito. Pero nagbago yata ang anyo matapos ilang miyembro nila ang nahuli. Bumaha talaga. Bumaha ang luha ng kanilang reyna. Lagi na ka mag-isa sa... Hoy, dili yan pwede din sa... Ano yung manako na? Kain ng taslis na mo ba? Bitaw! Kain ng taslis! Dalawa ang ilagay mo! Ibalik pa niyo ang Dali mo din eh! Ibalik pa niyo ang musik! Ano ba? Ibalik pa niyo ang musik! Tingin piso ni ikaw! Kain ng justice ka mo na! Tribo na mo na, katungod na mo na! Huwag na katakabo! Tanawa na mo kanon! Kaya na samgan na mo! Samgan na mong iman! Oh! Kain ng justice yun! Ipit ang tayo! Ipit ang tayo! Kain ng justice yun! Sige lang! Pasagay! May piso! Naipit! Kain ng justice yun! Naipit ang TL! Oh, naipit! Ipit ang tayo ba? Ipit! Naipit! Ha? Tol! Sagli lang tol! Pagkaon ng abogado! Okay ang among kana mo! Ay, kwa! Ako na ilang ginala! Oh! Tanawan ka! So, ang kanila talagang sinabi nitong si Dato Adlaw ay magiging kalaban na umano yung hangin, yung 4 na elemento, at itong 4 na elemento, yun pala ang kinikilala nilang Diyos. Pat kayo, lamunin na kayo ng hangin, tubig, lupa, apoy. Ayaw kasi natin maniwala na ang totoong Diyos na buhay, hangin, tubig, lupa, apoy. Patay. Ang tunay na Diyos, hangin, lupa, tubig, apoy. Hindi, fallen angel, kung ganon. No? So, abangan natin mga kapatid, ano ang takbo sa kaso nitong grupong ito na ayon sa barangay kapitan mismo sa interview ay 5 taon na pala ito. At problema sa kanila dahil pinatawag sa barangay, di daw pupunta. So, daw na balita, tinuon ma, kinanagod ko sa Surigao. Hindi kasi sila mga tribal, isa sa mga tunok din sa Sabang. Isa mo kung hay mga tanas tao din sa Sabang. Sila mismo ang hindi mo naghimo ng kasamok. So, ang latag-latag ng taghimo ng barangay, kaya di man makaya, imbitaw na mo sila sa barangay, dili man to, kaya daw maila kaugalingon gobyerno, yung mga tribal. So, ang tayo, nahin mo na kahapon, nagtawag na ng direkta ng pulis. Para ang pulis mismo na ibayo na sila sa mubuang. Kasi sila may pinakataas na ito na hanapan. Ang barangay, adyan naman kayo makasis. Kung himuon na ito nga doon. So, ang naitabo, doon ka sila kahapon, magpapirma sila ng ila, parisip ng mga papilis nila. Kaya sa ila kuno tribal, amo doon, kaya sila lagay ko ng gobyerno, kagaling ng gobyerno. So, naitabo, iyak yung mapirma kahapon.
nanamo si kita sa nang kuhay parisipan mga papilis. So anay tabo kaya nagwala naman nag-traffic na makain nabunta nga doon. So nawag na ng pulis na para ang pulis ang mo bantay nga doon. Kaya di naman mo kaya siguro sa barangay. Kaya mismo ang barangay ya na may kuan daw na dili man mo tuloy ng balaod kay ilang ang kaugalingon balaod. So may tabo magpatabangay kami sa kuan sa katasan. No kaya mga sila ni Mayor, dumlaw sa sila ni si Lukban kaya tagistra nila kay nabuntag pero paghahigyapon kay sa ngayan dahil ilalagay gobyerno. Among kuman bali diyan tagtambayan kuman ng gobyerno para sa ila. Amo ila balita pero tuloy wala mo ang barangay. Diyan tuno sa lain establishment amo ila tagimo tumadlakan. Amok may syudad na kuan itabo ng syudad kuman ay bayo masilatan ng kung sino ang tagpadlakan. Pero kuman bagan tanan jaw nila kuan tagimo po man yung binuwang. Disturbo sa syudad, disturbo sa barangay, anila tagimo. Jaya mo kuan tagimo ni kapitan. Pero ang tagimo kuan mo direct tagimo sa kuan kay dili mo mati sa barangay. So direct na sa taas, namo tagimo. Kung emergency pwede mo dawaton. Pero pagka normal ito sa Lunes Kintahay. Po dawat man kami kay 24/7 man sa serbisyo ng barangay. Anamo kuan din sa kuan sila yung number 1 tunok din sa mga barangay pasaway jaw na grupo. Daw nagkuhan, nusuko sila. Taon-taon na ini. Hindi isang masalip, pa may ulit. Mga 5 years na siguro. Ang mga grupo nila, huwag hindi taga-Surigao. So, imagine, 5 years na at sa mga kaanib nila, walang taga-Surigao daw. Pagkatapos dyan sa Surigao, naghahasik ng ganitong problema. Din sa Surigao City, taga-Sabang Goya. Kasagaran daw sa ila, sa lain-lain lugar. Lupa rin kire. Kaya lagi-lagi pasalig ng mga lupa. Naihatag na ako man na mailay makuha kay tagsakop ng mga ganas sa Surigao City about sa gadul set ilan ako doon kuan ilan ako ng lupa naunon man nato doon pagsabot nato kung kita yung nato na kita hay mulang na ikaw tag-ija ang punon alahan ko na kay ang ko naman an kuan iton tan mga kuan jay papel na yon ila taguyang ko man hindi gan mo tuo sa barangay sa so may nag komento dito na ang hinuli daw ng mga pulis yung mga miyembro dahil yung mga leader nasa loob ng bahay at armado sila ng mga itak. So wala pang search warrant. Ang nangyari, hinuli yon dahil yung nasa labas ng bahay nagsagawa sila ng checkpoint. No? Siyudad sa barangay naman kaha. Na kung minsan patabang lang minsan ko sa taas sa mga government nato, mga agencies nato na masulba dyan na problema. Kaya kung barangay na dyan na kuan, dili kayo matubang sa amo. Ina mo power dyan man, pero mas power naman sila kaya dyan may kuno ila kaugalingong gobyerno. So kung ang kasong ito higit at posibleng madagdagan pa, higit sa 10 kaso, pag ito'y maisampa sa korte, matapos sila pasagutin sa Fiscal's Office, abay, lalabas ang warrant of arrest sa kanila. So imagine, etong lagbas sa 10, sasagutin, purisyo nga. Ang totoo, no? Kahit yung mga kaso madismiss man, pero purisyo kahit isa lang. Purisyo talaga. Ito, 10, mahigit. Delikado yan. Plus, violation of Comelec resolution. Sa palagay ninyo dito, asan na kaso dito ang non-violable kung meron man? Comment kayo dyan, mga kapatid. So kaya nga, bago umanib sa grupo, mga kapatid, dapat magmasid talaga kayo. Dahil ang daming mga pirated ngayon. Pirated na gobyerno, meron silang sariling gobyerno, pirated na meron silang sariling pera, meron silang nagpakilala silang IP na yun naman ang mariing pinabulaanan ng mga legitimate na indigenous people sa Caraga region na wala sila sa listahan at ayon sa barangay kapitan, hindi sila
taga doon, taga ibang lugar sila. At doon tumitira, naghahasik na. At makita ninyo dito, pati na si Adlaw, Dato Adlaw, nakasuot ng abito, oh. May chosabol pa na parang pare. O di, pirated na pare din. Oh. Yan nga, daming mga pandaraya ngayon sa ating panahon. Pananampalataya, kahit sa online, may mga hacker, ibang mga pandaraya. Pero napaka-delikado pagkaluluwa natin ang madaya. So, sa pagkakataong ito, pasok na tayo mga kapatid sa punto por punto sa ating mga kasama. Abangan natin, ngayon, nakita nyo naman na ang tapang ng kanilang reyna at nagbabantang babaha daw, may babaha. Pero iba ang bumaha dahil yung luha mismo niya ang bumaha. Sinong di iiyak diyan sa ilang kasong patong-patong na dapat harapin, di ba? Sinong di humagulgul ng iyak diyan? Kaya abangan natin, napakapeligro talaga ang ginawa nila. Bigla lang isarado yung mga establishmento, pagkatapos dala nila yung mga mahahabang mga itak. Dahil gustong ipatupad yung mismong sarili nilang batas at sarili nilang gobyerno na nagdeklara na wala ng kapangyarihan. PNP, kahit na Supreme Court. Pasok tayo sa punto por punto. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunutin niyo itong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.